Sa Pag-asa, pinakamalakas na bagyo hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ngayong taon ang Super Typhoon Yolanda. Habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, tinataya namang lalo pang lalakas ang hangin at ang pag-ulan. Bago pa maputol ang komunikasyon sa Tacloban, naka-live report pa kaninang umaga si Atom Arroyo mula mismo sa Tacloban City. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. Now we're so very hungry and thirsty. That's why we're here, because even it's so, if you have water or food there. Nawagan ako sa akong mga kamag-anak, akong mga kapatid, akong anak nandoon sa Manila. Ay, mamukun ba kay Baruhira din hindi pa alam. Nandito ako ngayon, tatay na ipitan. Bato, malaking bato, hindi alam na. Kasi nandun po sa Manila. Nandun na sa Manila, hindi alam yun nga. Naipit ng iyang tatay. Anong panawagan niyo po sa asawa po ninyo? Gusto ko lang ipaalam sa kanya na kahit anong tawag niya sa amin, hindi niya kami makontak kami ng mga pamilya ko. Kasi wala ngayon, hindi ko po alam kung kailan magkakasignal at saka wala na kami mga cellphone. Wala na kami makontak, matawagan. Gusto kong manawagan kay presidente na makarating talaga ang istorya dito sa kanya. Alam ko na hindi lang itong tinamaan. Yan talaga ang panalangin na makarating sa kanya. Dahil gusto kong matulungan ang mga kapatid ko, kawawa sila. Parang nakaasa na lang po kami sa mga taong tutulong talaga sa amin. Mag-anak ko na sa Maynila, ako na lang ang natira, mga anak ko nawala na, pati asawa ko. Ang importante, hindi na bilangin ang mga patay. Unahin muna ang mga buhay. Kami may tiyan, nagugutom, at maraming mga sugatan. And more relief goods were distributed today in disaster areas in Leyte, and the government assured that survivors of the typhoon will continue to receive assistance to enable them to recover from Ignacio's report, where President Aquino has ordered to step up efforts to provide relief in rebuilt areas devastated. President Aquino orders concerned agencies to step up their relief, rescue, and rehabilitation efforts in areas devastated by Super Typhoon Yolanda. Base sa Foreign Aid Transparency Hub na inilunsad ng gobyerno ng Pilipinas, mahigit 11 bilyong piso na ang halaga ng naipledge na tulong ng iba't ibang bansa at international organizations. Sa website na the government established the reconstruction assistance on Yolanda and the comprehensive rehabilitation and recovery plans. So these plans focus on building back better, strong homes, resilient infrastructure, everything designed to last. The Philippines upgraded its early warning systems. Now alerts are more timelier and in local language so that everyone can understand and take action to it. Pag-asa upgraded its storm surge warning system, providing more detailed guides that include storm surge height, forecast, and related effects using a color-coded design to help the public understand the risk and take appropriate actions. Local governments are now equipped with resources and authority to respond immediately. No more waiting for national aid. They can act fast and save lives. Communities are now empowered to take charge. Community-based disaster management programs, everyone is prepared and ready to help each other.